Bakit daw ang mga chemist wala masyadong problema? Kasi magaling silang gumawa ng solutions. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa solutions na angkop para sa Grade 7 Science First Quarter. Hey guys! Ako si Kuya Ems. Pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa solutions. Nagising ka isang umaga. Nagpakulo ka ng mainit na tubig, inilagay mo sa tasa, at tinimplahan mo ng kape at asukal. Sa chemistry, ang tawag sa iniinom mo ngayon ay isang solution. Ano nga ba ang solution? Ang solution ay ang pinaghalong dalawa o higit pang bagay o substance na bumuo ng isang homogeneous mixture. Ang ibig sabihin ng homogeneous ay pantay-pantay ang proportion ng isang bagay kahit saang bahagi ka kumuha ng sample. Ang iniinom mong kape ay pareho ang lasa at itsura at chemical composition kahit sa ibabaw o sa ilalim ka ng tasa kumuha. Maliban na lang kung saturated na siya, dahil naparami ang lagay mo ng asukal na yung iba ay hindi na natunaw kaya parang mas matamis yung nasa ilalim ng tasa. Pag-uusapan natin ano ba ang ibig sabihin ng isang saturated solution mamaya. Ang isang solution ay may dalawang main components. Isa dito ay ang tinatawag nating solute o ang bagay na tinutunaw o natutunaw. Sa example natin kanina, ang kape at asukal. Ang tawag sa kakayahan ng isang substance na matunaw pag hinalo sa isa pang substance ay solubility. Ang isa pang bahagi ng solution ay ang tinatawag nating solvent o ang pinagtutunawan. Sa example ulit natin kanina, ang mainit na tubig. Maraming bagay ang pwedeng maging solvent, hindi lang tubig. Pero dahil napakaraming bagay ang natutunaw sa tubig, kaya tinatawag din siyang universal solvent. Ang tawag sa process ng paghalo ng solvent sa solute ay solvation. Ano ang mga properties o characteristic ng solution? Ang isang solution ay homogeneous o binubuo lang ng isang phase. Pangalawa, ang mga particle ng solute ay hindi na nakikita ng naked eye pag natunaw na. Pangatlo, hindi ikinakalat o nag-i-scatter ang liwanag pag tumama sa particles ng solution. May mga ibang uri kasi ng mixture na ang iba ay tinatawag nating colloids at suspensions na nag-i-scatter ng liwanag. Ang tawag sa ganitong pangyayari ay Tyndall effect, kung ang particle ay nagkukos ng pag-scatter ng light. Isa pang property ng solution ay hindi na nahihiwalay ang solute sa solvent sa pamamagitan ng pagsasala dahil nga napakaliit na ng kanilang mga particles. Halimbawa, meron kang isang basong tubig. Nilagyan mo ng isang kutsaritang asin. Matutunaw ba lahat ng asin? Malamang oo. Kung dinagdagan mo pa ng isa pang kutsarita, siguro matutunaw pa rin. Pero, pag dinagdagan mo ito ng dinagdagan, darating din sa punto na hindi na kayang tunawin ng tubig yung idinadagdag mong asin. Pag dumating ka na sa puntong ito, nakagawa ka na ng isang saturated solution. Ang ibig sabihin ng saturated solution ay masyado ng marami ang solute mo na hindi ka na pwede magtunaw pa ng karagdagang solute sa solvent. Pag nagdagdag ka pa, mananatili na sa solid state yung dinagdag mong solute. Ang tawag sa mga natirang solute na hindi na kayang tunawin ng solvent ay precipitate. May mga factors na nakakaapekto sa solubility o kakayahang matunaw ng isang solute.
May mga bagay na nakakaapekto kung gaano kabagal o kabilis ito matunaw. Tanong, nakakaapekto ba sa tingin nyo sa bilis ng pagkatunaw ang bilis ng paghahalo o stirring? Siyempre oo. Dahil mas mabilis ang paghalo, mas mabilis magkakontak ang particle ng solvent sa particle ng solute, kaya mas mabilis silang magsama. Isa pang tanong, ano ang mas mabilis matunaw? Malalaki o maliliit na tipak ng asin? Ang sagot dito ay mas mabilis matunaw ang maliliit na tipak ng asin. Kasi mas mabilis balutan ng water particles ang maliit na surface area ng maliit na tipak ng asin. Tanong pa ulit, saan mas mabilis matunaw ang asukal? Sa mainit o sa malamig na tubig? Ang sagot dito ay sa mainit na tubig. Dahil mas mabilis kumilos ang mga particle ng tubig o kahit na anong particles in general kapag mas mainit ito. Kaya mas mabilis nitong tamaan paulit-ulit yung mga particle ng asukal. Pumunta naman tayo sa kaunting computation. Simple lang naman ang mga tanong sa solution. Kadalasan, ratio lang ng solute sa solution o concentration levels ng solution. Halimbawa, ano ba ang mas concentrated? 30 grams ng kape na hinalo sa 100 ml ng tubig o 10 grams ng kape na hinalo sa 20 ml na tubig? Maaaring may nag-iisip na mas concentrated yung may 30 grams na kape kasi mas maraming kape ang hinalo. Pero, kailangan mo ring isipin sa gaano karaming solvent ba siya inihalo. Para kunin ang concentration, i-divide mo lang ang solute sa solvent tapos i-multiply mo ang sagot sa 100%. Kaya, sa unang solution, 30 grams divided by 100 ml ay 0.3. Tapos, i-multiply mo ang 0.3 sa 100%. Kaya ang sagot ay 30% concentration ang unang solution. Sa pangalawang solution naman, 10 grams divided by 20 ml, ang sagot ay 0.5, tapos i-multiply mo sa 100%, ito ay magiging 50%. Kaya, ano ang mas concentrated? Yung 30% solution o yung 50% solution? Siyempre, mas concentrated yung 50% solution. In summary, ang solution ay isang uri ng homogeneous mixture. Ang dalawang components ng solution ay ang solute o ang bagay na tinutunaw at ang solvent o ang substance na pinagtutunawan. Ang pinakamadalas na ginagamit na solvent ay tubig, kaya tinatawag din itong universal solvent. Ang tawag sa kakayahan ng isang bagay na matunaw kapag hinalo sa isa pang bagay ay solubility. At ang process ng pagsasama ng solute at solvent ay tinatawag namang solvation. Ang tawag sa solution na hindi na kayang magtunaw ng karagdagang solute ay isang saturated solution. At ang ilan sa mga factors na nakakaapekto sa solubility ng isang bagay maliban sa natural property nito ay ang size ng solute, mas maliit ay mas mabilis matunaw, at ang temperature. Mas mainit, mas mabilis ang process ng solvation. Lastly, para i-compute ang concentration level ng isang solution, ay i-divide mo lang ang dami ng solute sa dami ng solvent at i-multiply ang sagot sa 100%. At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!